Okay lang naman po sa inyo sana eh. Pagkayari na lang po ng graduation, kunin ko na lang po para hindi na po napag-uusap po sa... Wala na po silang nilalait-lait. Ganun. Nagtatawanan lang ng anak ko. So yun po guys, stop po muna natin. So just heads up lamang po, in this video is pag-uusapan po natin itong naging decision po ni Nanay Lita before. This is a throwback vlog na po. I believe 1 year ago na vlog po ito mula sa YouTube channel ni Tekram or sa Tekram Kids I believe. At ito po ay nakapag-decide nga po si Nanay Lita na bawiin or kunin na nga lang daw po niya si Luis after nga daw pong graduate nito ng high school po yata. And ang dahilan po nito is dahil nga po sa mga nambabash kay Luis. So alam ko na hindi limit sa kaalaman nyo po na before talaga ay marami po talaga ang nambabash kay Luis dahil nga po sa tahimik lamang po siya, introvert siya na bata, ganito ganyan. So marami yung mga nagko-comment ng hindi maganda, mapa-personal man or comment sa Facebook, gano'n, sa YouTube, ganun po. Kaya para sa isang nanay po na katulad ni Nanay Lita na mahal nga po ang kanyang anak na si Luis, ay masakit po talaga sa kanya na nakakarinig o nakakabasa po ng mga bad comments po para kay Luis. Kasi anak niya ito walang ina na matitiis po yung anak na pinagsasabihan po ng masasama ng ibang tao. Lalong-lalo na yung mga tao na wala namang alam sa totoong katauhan sa totoong buhay nga po ni Luis. Kaya masakit para kay nanay at nakapag-decide nga po siya na kunin na lamang daw po sana niya si Luis kung papayag daw po sila Tekram. So ito papatuloy po natin ang panonood. Kawawa naman po yung ano niya. Dami pong napapanood po na pag-uusap-usapan nila. Na bata. Kahit po hindi man makatapos ng piloto yun, okay lang naman po. Basta makatapos lang kahit anong kurso niya. Tapos pinagtatawanan nga po ng matanda. Ano napanood ko po yun eh. Siyempre masakit din naman sa loob sa kanya. Nasabihan ng autistic yung anak ko, hindi naman po autistic yun. May autistic po bang with honor yun? Ano po ibig sabihin po sa inyo ng autistic? May mga sakit sa utak, ganun po. So yung mas nagpasakit talaga ng puso ni nanay is yung sinabihan na autistic nga po si Luis. Kasi para sa isang ina din naman talaga, masakit po talaga yun na mahal mo yung anak mo. Alam mo yung pinipili mo yung words na sinasabi mo sa anak mo para lamang talaga hindi ito masaktan. But then yung ibang tao na hindi sila yung nagluwal, hindi sila yung nagpalaki sa bata ay gano'n na lamang po sinasabi o binubuli yung bata na sinasabihan ng autistic. So masakit po talaga para kay nanay po iyon. At ang mas masakit na po dito kasi yung mga nagko-comment po o nang mabash pa po kay Luis ng ganoon po is hindi po mga bata na katulad po niya kundi yung mga matatanda na mas matanda pa po sa atin. Yun po yung mahirap po doon at mas masakit po doon kasi kumbaga parang tumatanda po na paurong. Imbis na sila po yung nagpapayo, nagbibigay ng encouragement sa mga kabataan po na katulad ni Luis, sila pa po yung nambabash. But I'm not sure kung ngayon po is ganoon pa rin po sila or baka nagbago na, baka mahal na po nila si Luis pagkatapos nga po ng mga nangyari. So sana wala na pong dumating pa ng mga bash or nabasher ni Luis at love na nga lang po kasi kawawa din naman po yung bata na binabash lamang po tapos wala naman siyang ginagawa na masama. Alam po yung ganun mga autistic kasi po yung anak ko si Angelo, alagang autistic yun. Kawawa naman po yung bata, sinasabihan nilang autistic. Meron bang autistic na nakakapag-aral naman, matalino naman. Hindi naman ulit hindi nakikihulubilo sa mga tao. Siyempre nahihiya lang din naman yung anak ko yun. No. Kaya hindi siya nakikihulubilo. Yan si Luis po kasi talaga is introvert po siya na tao. Mas mabuti na nga po ngayon kasi nga po unti-unti na po siyang nag-o-open. Kumbaga, unti-unti po niya nilalabanan yung pagiging introvert nga po niya, yung pagiging mahihain po niya. Pero before talaga is talagang mahihain talaga si Luis. At ganun po talaga yung mga introvert na tao. Hindi po talaga mahilig makihalubilo. Talagang hindi lamang po naiintindihan ito ng ibang mga tao. Especially yung mga tao na extrovert. Kasi yung kumbaga,
katapat ng introvert is yung extrovert. Kumbaga yung introvert is mahihain, nasa sulok lang, pero yung introvert po is very showy po. So siguro yun po yung hindi nila maintindihan sa ugali ni Luis, na mayroon talagang iba't ibang pag-uugali yung mga tao, especially yung mga bata. Kaya dapat bilang mga mas nakatanda tayo, mga matured na tayo, mga adult na po tayo, dapat mas maintindihan po natin yun, kasi nga po marami na tayong mga napagdaanan at mga nakahalubilo na iba't ibang klase ng mga tao. Kaya nga lang po ako napasugod ngayon. Gusto lang sasabihin sa inyo. Kung okay lang naman po sa inyo. Wala naman pong ginagawang masama yung anak ko eh. Ba't ginaganon-ganon na lang nila? Nakakalungkot lang ko talaga yung mga ganun tao na sa akin po, hindi ko pinapayagan yung gano'n, yung parang pagka nandito. May mga gano'n na pong mga nangyari dati pa. Eh, pagka ako kasi parang gano'n, hindi, nagiging, hindi ko alam. May mga, ayaw ko na lang mapag-usapan pa ng ano. Hinayaan ko na lang po yung gano'n para kung ano, mabasa na lang nila yung pagkakamali nila sa ano, sa comments, ano yung mga payo ng mga ano natin. Pero nung pa man, pagka may mga ganun, alam naman, sinabihan ko na ho si tita nun. Hindi lang ho yun yung una po niyang ano. Panlalait na sa anak ko na yun. Meron na rin ho kaming unang ano ni tita na ganun nga. Pero sabi ko, Tandaan siya, hindi pa niya inisip yun. opo, sabi ko mahalin nyo na lang. Pagka nandito, mahirap yung Kung parang... ayaw niya po sana sa bata, wag na lang po niyang lait-laitin, sasabihan pa niyang autistic. Kung ayaw niya sa bata, huwag manahimik na lang po siya. Hindi. So kumbaga parang isang tao lang po pala yung concern ni nanay, na sinabihan nga po si Luis ng bad comment like autistic. Pero ang buong akala ko kasi is yung mga comments po talaga, yung mga negative comments, kasi maliban nga po sa taong tinutukoy ni nanay is may nababasa pa rin po ako dati talaga na mga bad comments or negative comments against Luis. At isang nga po yun sa dahilan kung bakit nga ba naglaylo po ako dati sa Techram channel, Techram community, dahil nga po sa mga, alam mo yung hindi lang naman mga supporters ng kabilang bata yung mga nagko-comment ng gano'n, maging yung supporter ni Luis, may iba din po na nagko-comment dati ng mga negative comments sa kabila. Kaya medyo stressful po kasi yun, kasi nga po ang kahinatnan po nun is away nga po. Kumbaga nag-aaway sila sa comment, nagkakagulo. Para kay Techram naman is parang hinahayaan daw po niya yun, yung mga comments na gano'n, para kasi sa mga comments po na yun, may mga matitino rin naman, may mga nag-a-advise, nagpapayo nga po ng mga magagandang bagay. So kumbaga yun po yung paraan daw na po ni Techram para ma-realize nung nagbigay ng negative comment yung kamalian nga po nila kapag may mag-comment nga po or may magpayo nga po nila sa kanila sa comment section. Pero siguro ang mas mabuti sigurong ginawa na lamang nila Techram that time, instead na yung comment is lumaki or yung bad comments na yun is kumbaga mas spread is dapat dinelete na lang po yun para hindi na pumabasa ni Luis, hindi na pumabasa nila nanay at ng pamilya ni Luis, kasi nga po alam kong, or dahil nga po masasaktan nga po talaga sila, kasi yun, malayo si Luis sa kanila, tapos iniisip po nila na ganyan yung nangyayari sa bata sa Techram house, kaya masakit din po talaga sa kanila. Kaya kung may mga comments na gano'n, is mas mabuti na lang siguro na i-delete na lang para hindi na magkakagulo pa or makakasakit pa ng puso nila nanay. Kawawa naman yung bata. Ano naman siyang ginagawang masama sa kanya. Hindi naman siya po inaano. Pero pasensya na po kayo kung nasaktan o kayo doon. Pero ang mahalaga naman o kasi sa amin dito, alam po ni Kuya Luis yung ano, gano'n namin siya kamahal. Yun naman po yung mahalaga sa amin. Hindi naman mahalaga ho sa amin kung ano po yung sinasabi ng iba. Ang mahalaga ho sa amin kung ano po yung samahan namin. Pero siyempre, yun na po kayo, nasaktan po kayo, pasensya na po. Sorry po kung sa tingin niyo hindi ko napagtanggol. Pag ano kasi pagka mga nangyaring may mga experience na po akong gano'n na magsasabi ako ng ganito, ganyan, ganito.
Mas maganda ano na lang po. Sabi nga, mahalin mo na lang yung mga ganong ano, baka mabago natin yung mga pananaw at ano nila. Pero sa tingin ko magbabago naman yung mga ganon. Kasi may mga mas matanda ho sila sa atin. Mas alam po nila yung tama't mali. Yan na nga po eh, siya rin yung pinakamatanda. Yun na nga po, mas matanda sa atin pero yung isip nila is mas bata pa po sa baby siguro. Kasi yun yung mga comments po nila is walang, kumbaga hindi pinag-iisipan ng mabuti bago i-comment. Hindi nila iniisip na nakakasakit na nga po sila ng kapwa. Siguro yung ganoon may pagbabago pa siguro kung kumbaga mapagsabihan ng maayos, especially ng family. Kung mapagsabihan ng family, baka may chance na mabago. Pero sana nga nagbago na po yun kung sino man po yung tinutukoy po nila. At nang sa ganun is hindi na po makasakit pa ng iba. Dahil dapat nga po, alam niya yung sinasabi niya bago magbitaw ng salita. Dapat inisip niya muna kung makakasakit siya naman sa kapwa niya. Tama. Kung may nagawa sana masama sa kanya yung bata, eh, sa kanya na lang anuhin. Eh, wala naman pong ginagawa sa kanya. Masama po bang mga harap? Sabihin parang, kung walang pang aral, ano magagawa? Kung ano lang kaya ng matapos niya, dahil na lang. Hindi naman po ulit mangarap ng piloto eh. Okay lang na sobrang yung mahal yung isa't isa sa kanila. Pero wag niyo naman parang makasakit ng damdamin. Ganun po. Hindi napanood ko yung mga dami nang nagko-comment. Pati kayo nagadamay sa ano nung matanda. Hindi. Mamaya ikasira nyo pa sa channel nyo yung ganun. Siyempre nakita nilang ganun nangyayari. Siyempre kakasira rin po ng YouTube nyo. Kaya mas mabuti na lang. Concern din mo pala si nanay sa YouTube channel nila Tekra. Kasi nga po, that time din po is, yun nga po, may mga nagagalit kila Tekra kasi nga po bakit hindi daw nagtatanggol si Luis, ganito ganyan. So concern si nanay sa channel din po ni Tekra. Kasi alam po ni nanay na malaki po yung naitutulong ng channel ni Tekra sa mga kababayan po natin na nangangailangan. Nakakaya rin siya sa inyo, nadadamay pa kayo. Di po. Ang sa akin naman no, tita. Eh, kakasira rin yun sa may channel niyo. Pagka sa may matanda po na yun eh. Kasi marami kong nakita yung kahit malabo mata ko, binabasa kong pilit mga comment nila eh. Marami pong medyo nagalit po sa inyo ng konti. Siyempre, sinasabi nyo, hindi naman lang pinagtanggol yung bata. Ganyan. Pero thank you po sa sa concern po nyo na yun. Pero wag ko kayong magkalala. Kahit siya yung tanongin nyo. Gusto natin wala akong nasasaktan. Kung tahimik na tao yung bata, anong magagawa nila? Anong gusto nila? Yung magaslaw. Hindi naman po magaslaw yung anak ko na yun eh. Tahimik lang naman talaga yun. Siyempre nilalagay lang niya sa lugar yung sarili niya. Alam naman niya kung anong lugar yung anuhan niya. So yun nga po yung naging desisyon ni nanay. Kukunin na lang daw po niya si Luis para hindi na daw po ito pagtatawanan o pagsasabihan ng kung ano-ano, mababash nga po. But then I believe na nabago po yung isip ni nanay. So yun po yung next topic po natin sa next reaction video. So yun po, God bless po sa ating lahat at bye for now po.